Yo, what's up guys? Good morning, good morning. It's Sunday and eto, tetest ride po natin itong si Tuwato, no? Atin pong tetestingin itong ating mga pinaglalalagay dito kay Tuwato, no? So, eto, RZR handlebar. So, check natin yung performance niya, yung handling, yung stability, di ba? Then pinarisan na rin po pala natin ang ating RCB na S4 shingle shifter, no? So eto, nung nagpalit po kasi tayo ng ating manibela, which is ito nga, itong RZR, binagayan na lang po natin na shifter, no? Kasi pag halimbawa naka-stock footrest po tayo, then ganito yung handlebar natin, ang labas nun kulang na lang sumigaw si Master sinang sakay. So parang ang system pamasada concept, no? Gago kasi itong ating brother na si Brother Frank, no? So kulang na lang daw pag ganun ang ginawa ko, dapat manibela na lang daw ng Kawasaki Baja yung aking gagamitin, no? And eto, tetestingin nga po namin ito. Papunta po kami ngayon ng Difun, Quirino, at may pipick upin lamang po kami, no? And ayun, at the same time testingin na rin natin. So ayun, so far when it comes to handling, yung handling niya medyo mas gumanda. Syempre medyo mas naging wide yung atin pong manibela, no? Then stability, medyo may kon lang tayo, medyo may konti lang akong napansin pagdating sa stability niya. Though okay naman, okay pa rin overall, no? Pero since medyo nakaangat na po yung ating harapan, yung front shock natin ay binaba na natin, medyo naging matagtag siya, no? Medyo naging matagtag siya. So yung bilbil ni Master Z, so yung tiyan ni Master Z naaalog, no? Every time na makakahit po kami na bump sa daanan, no? Yun lang naman napansin ko dun sa kanyang stability. Medyo naging matagtag yung ating front shocks. Wherein before, nung chinek po ng ating brother na si Brother Frank yung performance ng front shock natin, is nirecommend po niya na ipunta ko na kay Papi Jai para ma-repack na sana. Kaso hindi ko pa ipinunta, no? So kung gaano siya kalambot na noon nung nagpalit po tayo ng manibela, then ayun na nga, iniangat na natin yung mga front shock natin, medyo tumigas naman po siya ngayon. So yun po yung sa kanya, no? Sa stability niya. Testingin lang natin, no? Ayun nga, suwabe rin siya kurba, ha. Suwabe siya i-banking, no? Kailangan ko nga lang talagang gamayin pa kasi alam nyo naman, since day one, di ba? Talagang Suzuki Raider na po yung ating kinuha from my carb type na motor noon, no? So yung manibela niya, syempre ganoon. So yung mga ganong design po kasi ng mga handlebars is design po talaga siya for for drag race, no? Design talaga siya for drag race kasi medyo naka-clinch ka dapat dun, then yun, tamang yuko-yuko lang, di ba? Kare-karera. Pero ito nga, Indonesian concept, Indonesian trondol. So yun po yung tawag dito sa concept natin ngayon, no? Or sabihin mo Indonesian GP. So ito po yung mga race ready kung tawagin. So ibig sabihin, pwede siyang pang daily use, then at the same time race ready siya. So anytime pwede kang pumasok sa racetrack, di ba?
So ayun, salamat sa info, no? Shoutout sa iyo, Papi Jai. So si Papi Jai pong may sabi sa akin ng ganong concept. Then ito, kaya po ginaw talaga ni Master Z yung ganitong concept, no? Ayun. Matanda na po kasi siya. So may yung tama po natin, or yung tama ko sa aking balikat hindi pa gumagaling-galing, no? Then every time na ginagamit ko si Tuwato na gamit yung stock na handlebar, ayun, susumpungin at susumpungin yung tama natin sa ating kaliwang balikat. Talagang as in, sobrang sakit, diba? So nagpa-consult ako, nagpunta ako sa PT. Then ayun na nga, medyo paling, diba? Medyo hindi ko trip yung advice sa akin. So ang advice sa akin is wag na daw ako magmotor. Hindi po pwede yun. Hindi nyo po talaga hindi nyo po talaga maihihiwalay si Master Z sa pagmomotor, no? And eto pa, naging usapan din namin ni Tiger Commando. So kukuha pa kami ng isang unit sana, which is ang target namin is ayun na nga, Yamaha NMAX. Pero di ba? Hindi natuloy. So ang number one kasi na hahabulin namin sa Yamaha NMAX is yung comfort sa biyahe, no? So yung comfort para makapagpahinga kahit na nagbiyahe yung aking balikat, no? And ayun, naisip ko rin dun sa comfort na hinahabol namin sa NMAX. Ngayon nagkaroon ng theory sa aking isipan na why not i-convert na lang itong handlebar sana ni Tuwato, no? And ayun, upon research, so may mga nakikita po ako dun sa Facebook group na Raider 150 FI Philippines. May mga nag-convert na nga po ng ganito, and in-advise nila na panoorin yung vlog ni Downshift Vinci and ni Cambio Moto. So ayun, pinanood ko. And ayun na nga, based on their experience is ayun na nga, iwas ngalay na, then mas komportable na daw i-drive ang Raider 150 FI. So ayun, natuwa naman ako. Order kaagad ng pyesa, di ba? Ang tagal kong inintay, isang linggo, kasi itong manibela natin galing pa po ng Indonesia. Wala kasing stock dito sa Pinas. And ayun, so far so goods naman siya. Kasi ito from Cordon, di ba? So from Cordon to dito, Difun Quirino. Usually kasi pag ganun na masakit talaga yung tama natin sa balikat, no? From Cordon to Difun Quirino, kanina pa sana na trigger na naman yung sakit. Pero as of now okay pa naman. Hindi pa naman sumasakit. Hindi pa sumasakit yung ating kaliwang balikat, no? And eto, when it comes to our shifter naman, no, medyo medyo nanibago tayo. Dito sa likod ng ating mga hita, di ba? Sa likod ng ating tuhod, parang medyo nakakaramdam ako ng ngalay ngayon, no? Pero eventually is magagamay din natin to, masasanay rin natin to. Gawa nga lang kasi ng mga 2 weeks na hindi nagmotor si Master Z. So puro po kami sasakyan ni Tiger Commando pagpapasok ng trabaho, no? At grabe rin naman kasi yung pag-uulan. And eto, kawawa naman yung haring araw, no? Kawawang pasilip-silip lang, di ba? Kaya kahit pa paano, this day, ito po yung ating testing day para dito sa ating RZR handlebar. And at the same time, pinarisan po natin siya ng RCB na S4 shifter. So ayun guys, no, pauwi na kami ni Tiger Commando. Pabalik na po ulit kami ng Cordon. And ayun na nga, di ba sabi ko nga sa inyo kanina, ang i-review natin dito sa ating handlebar is yung performance, yung stability, then yung handling niya, no? So nakapagbigay naman na po si Master Z ng idea kanina pagdating po sa handling and stability natin, no? And eto, overall na performance nitong
setup po natin ngayon, itong Indo or Indonesian Trondol GP concept natin ngayon, is overall performance niya para sa akin mas okay sa all right. Kasi si Master Z po ngayon hindi na po niya habol ang forma, di ba? Hindi ko na habol ang forma ngayon. Ang habol ko na po is yung comfort, di ba? Di ba, brother Frankie? Hintayin kong lumagpas rin yung edad mo sa kalendaryo. Tignan lang natin, ha. So, ayan, no. And so far, so good. Na-meet naman po ng setup natin ngayon yung comfort, di ba? So, kailangang alagaan po ni Master Z yung tama sa kanyang left shoulder, no? Kasi pag hindi ko inalagaan yan, baka hindi na po ako makapaglaro pa ulit ng endurance. Baka hindi na rin ulit ako makapagmotor, diba? Gaya po nung sabi nung PT na pinag-checkan ko, yo, shout out sa you, sir. sorry po, pero hindi mo po maihiwalay si Master Z sa kanyang motor. So, and guys, no, napanood nyo naman yung montage natin na in-upload, di ba? Dito sa itsura ni Tuwato ngayon, no? So, ayun, kahit pa paano, pasok pa rin naman sa aking mata. Pasok pa rin naman sa paningin ni Master Z, di ba? Hindi siya yung ganun na parang pang matanda concept na talaga yan, no? So, and guys, sa lahat po ng sumama sa Sunday testing ride namin ni Tiger Commando papunta po dito sa Difun Quirino, maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa uulitin. So, alam nyo na, drill guys. Tatlo lang yun, diba? So, once again, Master Z here and Tiger Commando, peace out.